Ang daming lumalabas na balita, hindi naman mabebenta ang property ni Kim dahil nasa pangalan ni Kim yun. Kung mabenta nila Cam yun, pinalalabas na ninakaw. Madadama yung bumili. Kung sa negosyo, madami talaga. May real estate pa yan at hiwalay naman ang pera ni Kim. At sa negosyo, pinagsabihan niya ni Chris, si Kim na ihiwalay niya ang personal na pera at pera ng negosyo niya. May mga kasosyo siya sa iba. Ang pinagsamahan nila yung bakery, potato corner at Chowking. Pumapak na lang sa bank yung pera. Yung iba, may mga kasosyo siya. Pumapatak na lang sa bank, lulong na kasi sa sugal, siguro para magtanda lang sila Cam para matigil sa sugal. Yes, tama po kayo dyan, ginang Judith Moriel. Ang dami pong lumalabas na balita na di umano kondo nga daw na benta, tapos yung Bolt di umano sa kondo may kinuhang pera at kung ano-ano pa po mga kakimpaw. And tama po kayo, hindi rin naman po agad-agad mabebenta yung property, lalo na kung ito po ay nakapangalan kay Chinita Princess. Makakasuhan talaga sila Kamyan pag nangyari yun. Siguro nga pera lang po talaga yung ninakaw pero hindi lang basta pera dahil nagkakahalaga di umano ito ng 100 million mga kakimpaw kaya mahirap po talagang tanggapin ito lalo na sa katulad ni Chinita Princess na napakasipag. Dugo at pawis po ang kanyang naging puhunan dito tapos ganito lang po ang ending, ang kalalabasan ng kanyang mga pinagpaguran kaya sino pong hindi manghihinayang nito. Ako mga kakimpaw, kahit hindi ko pera yun, sobrang hinayang na hinayang ako habang tinitingnan ko si Chinita Princess. Naawa ako sa kanya at marami din po mga kakimpaw ang katulad ko na ganito rin po ang nararamdaman kay Chinita Princess. Sa kabila po kasi ng napakagandang intensyon niya sa kanyang pamilya, lalo na po sa mga kapatid niya, ganito pa po yung ginanti sa kanya nila Cam. Mabuti yung ibang mga kapatid ni Kim Chu andyan po nakasalalay sa kanya or nakalalay sa kanya, di ba? Yung isa umuwi pa po mula sa ibang bansa para lang po masuportahan si Chinita Princess. Ganon din po si Twinkle, galing Cebu, pumunta pa ng Manila para masamahan si Kim sa pagpapile po ng kaso, ng demanda, laban dito kay Lakam. So hintayin natin mga kakimpaw kung ano po ang magiging desisyon dito, kung ano po ang magiging labanan dito. Mga kakimpaw kasi ang balita ko ay ihahabla daw po ni Lakam di umano ang mga paratang, ang demanda ni Chinita Princess. Ang tanong, kaya nilang ihabla ito? Well, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. So maraming salamat po sa komento, ginang Judith Moriel. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng linggo. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa shinare po ni Paolo Avellino na nirepost naman ni Chinita Princess sa kanyang Instagram story. So eto po mga kakimpaw, yung ranking ng The Alibay sa iba't ibang panig po ng mundo. So nangunguna pa rin po sa Pilipinas mga kakimpaw, pangalawa naman sa UAE, pangatlo sa Singapore, pang-anim naman sa Saudi Arabia, at pang-pito sa Canada. Wow, congratulations sa mga cast and crew ng The Alibay dahil talaga naman pong hindi sila nawawala sa top 10 mga kakimpaw. All out support din po ang mga fans at casual netizen dito sa ating bansa. Number 1 lang naman in the Philippines. Samantalang bahagyan namang kinakilig ng mga fans itong pagre-reshare ni Chinita Princess ng Instagram story ni Paolo Avellino. Kahit sa mga simpleng mga ganito lang mga kakimpaw, nagkakaroon po sila ng kasiyahan at pag-asa. Diba? Dahil pinapakita po ni Kim and Paolo Avellino yung suportahan ng bawat isa sa kanila. And also, hindi lang basta suportahan ng mga kakimpaw dahil lagi din pong magkasama si Kim and Paolo Avellino para po maibsan at malimutan po bahagya ni Chinita Princess ang mga problema nito. Salamat talaga kay Paolo Avellino mga kakimpaw dahil hindi niya po iniiwanan si Kim Chu sa ganitong laban. Kaya kahit pa paano nakikita natin si Kim Chu na masaya po siya sa kanyang mga picture, mga video pero alam natin na tinatago niya lang po yung kanyang kalungkutan, yung kanyang problema na pinagdadaanan. At ngayon nga po mga kakimpaw, nakapag-desisyon na si Chinita Princess na magkaroon ng Christmas tree sa kanyang
tahanan. Akala nga po ng marami, hindi po siya maglalagay ng Christmas tree ngayong para parating po na Pasko dahil alam naman natin ang pinagdadaan ni Chinita Princess ngayon at ng kanyang ate Laka. Medyo mabigat, 'di ba? Pero nagdesisyon po si Chinita Princess na buuin ang Christmas tree. At tumagal nga ito ng 2 hours. Medyo matagal-tagal ha. Sabi niya nga dito, just design my Christmas tree in 2 hours. And it felt good. So inanunsyo niya ito sa kanyang X account. Marami po ang natuwa, maraming naging excited kasi syempre gusto po nilang makita yung binuong Christmas tree ni Chinita Princess na tumagal ng 2 hours. Ito nga po yung ilan sa mga komento ng mga Kimpo fans. So, hindi sila magkanda umayaw na makita itong binuong Christmas tree ni Chinita Princess. Sabi nga ng isa dito, sana Kim makita namin yung Christmas tree mo. We miss you and Pao. Dahil na-miss namin kayo, mga 10 times na yata kung napanood ang The Alibay. Grabe ang huhusay ninyong lahat. Ilan lamang po yan sa mga komento ng mga netizen and syempre ng mga Kimpaw fans dito po sa kanyang naging post. So kahit pa paano mga ka-Kimpaw, masaya na din ang mga fans at nagmamahal kay Kim and kay Paolo Avellino na nakikita at nabalitaan po nila na nag-design nga si Chinita Princess ng Christmas tree. So hopefully, maipakita po sa atin ni Chinita Princess yung kanyang dinesign na Christmas tree. Dahil for sure, sobrang pasabog na naman ito mga kakimpaw and sobrang creative na naman ni Chinita Princess dito. Kasi kung inyong titingnan yung mga dinesign niya nga dito na Christmas tree sa mga screen po ninyo, sobrang gaganda mga kakimpaw. Talagang lumalabas yung pagka-artistic and syempre pagka-realistic ni Chinita Princess, 'di ba? So nakakatuwa lang kahit na may problema nga si Kim Chiu, talaga naman pong nag-e-effort siya, 'di ba? Para po mag-decorate ng Christmas tree dito po sa kanilang tahanan. And sa mga simpleng ganito po ni Chinita Princess, at least panatag na po tayo mga kakimpaw na kahit papaano ay naiibsan po ni Kim Chiu itong kanyang problema na kinakaharap ngayon sa kanyang buhay. Siyempre, kasama niya po dito na humaharap si Paolo Avellino na lagi pong andyan sa kanyang tabi. Ang balitang mas lalong napapasaya ang mga fans dahil sa walang sawang pag-aalalay ni Paolo Avellino kay Kim Chiu ay patunay kung gaano kalaki ang naging epekto ng tambalan nila. Hindi lamang sa on-screen, kundi maging sa personal na aspeto ng kanilang buhay. Para sa maraming taga-suporta, ang makita si Paulo na hindi lang basta leading man kundi isang totoong kaibigan at sandalan ni Kim sa gitna ng mga pinagdadaanan niya ay nagbibigay ng malaking ginhawa at inspirasyon. Sa panahon na maraming issue at kontrobersyang umiikot sa paligid ni Kim, napakahalaga na makita siyang may taong tunay na nagmamalasakit at nakahandang tumulong. Hindi dahil sa publicity, kundi dahil sa respeto at malasakit. Masaya ang fans dahil nakikita nila ang klase ng tao si Paulo. Kalma, mahinahon at hindi nagpapadala sa ingay ng social media. Ang ganitong uri ng presensya ay malaking tulong para kay Kim, lalo na't marami siyang personal na pagsubok na kinakaharap. Para sa mga tagahanga, ito ay isang simbolo ng loyalty at tunay na suporta na bihira na sa industriya. Kaya naman hindi nakataka-taka na mas lalo pang tumitibay ang fandom nila. Hindi lang sila humahanga sa talento ng dalawa, kundi pati sa kung paano nila tinatrato ang isa't isa. Ang masasabi ko sa balitang ito, isang magandang paalala ito na sa likod ng mga camera at spotlight, may mga totoong relasyon, totoong pagmamalasakit at totoong pagkakaibigan na nabubuo. Ipinapakita ni Kim at Paulo na hindi kailangang ipagdiwang ang support. Sapat nang makita ng fans sa simpleng kilos at presensya na hindi nila hinahayaan ang isa't isa na mag-isa. Ang ganitong class ng dynamics ay nagbibigay ng pag-asa na may mga artista pa ring inuuna ang respeto at pagkatao bago ang anumang ingay sa industriya. Ano pa may dadagdag ko? Habang patuloy na lumalalim ang suporta ng mga fans, ang mahalaga ay manatiling grounded ang dalawa at patuloy na maging inspirasyon sa publiko. Ang pagiging nakaalalay, hindi lang sa masasayang sandali, kundi pati sa mahirap na yugto ng buhay, ay tunay na sukatan ng pagkakaroon ng magandang samahan. Ito ang dahilan kung bakit mas dumadami ang sumusuporta sa kanila, dahil nakikita nila ang tunay na puso at halaga ng pagkakaibigang hindi pinapainteresan. Ang masayang reaksyon ng mga fans sa patuloy na pag-aalalay ni Paolo Avellino kay Kim Chiu ay hindi nakapagtataka, lalo na sa dami ng pinagdaanan ni Kim nitong mga nagdaang buwan.
Para sa marami, si Paulo ay naging simbolo ng katahimikan, proteksyon at tunay na malasakit, mga bagay na bihirang makita sa magka-love team o magkatrabaho sa showbiz. Kung tutuusin, sa gitna ng mga kontrobersya, intriga at personal na pagsubok na humahabol kay Kim, nagiging napakahalaga ang pagkakaroon ng isang taong hindi bumibitaw, hindi umaatras at hindi nagdalawang isip na ipakita ang suporta. Kaya naman ang mga fans, sobrang natutuwa at nafe-feel nila na hindi nag-iisa si Kim. Ang simpleng pagiging present ni Paulo, ang pagiging tahimik pero laging nandyan, ay nagbibigay ng malaking assurance sa mga taga-suporta na may nagtatanggol at nagbabantay sa kanya. Sa industriya kung saan minsan mas nangingibabaw ang ingay kaysa sa katotohanan, nakaka-refresh makita si Paulo na hindi nag-iingay, hindi naghahanap ng papuri, pero consistent, isang uri ng suporta na hindi kailangan ng salita dahil nakikita at ramdam ng lahat. Para sa fans, ang ganitong klaseng pagkilos ni Paulo ay nagpapakita ng tunay na character niya. Hindi lamang siya mahusay na aktor sa harap ng kamera. Sa likod nito, isa siyang totoong tao na marunong rumespeto, umintindi at magbigay ng lakas sa taong mahalaga sa kanya. Dahil dito, mas lalo pang tumitibay ang pagmamahal ng publiko sa tambalan nila. Hindi lang sa screen chemistry kundi sa genuine human connection na ipinapakita nila sa totoong buhay. Ang masasabi ko sa balitang ito, ang pagkakaroon ng isang Paulo Avellino sa buhay ng isang taong dumaraan sa pagsubok ay isang biyaya. Hindi ito dapat maliitin. Si Kim, na matagal nang nagbibigay saya sa madla, ay karapat-dapat lang na makaranas ng tunay na suporta. At mukhang kay Paulo niya ito natatagpuan ngayon. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa sweetness o kilig. Mas malalim ito. Isa itong reminder na sa gitna ng kaguluhan, may mga taong handang tumindig bilang sandalan, hindi para sa atensyon, kundi dahil likas sa kanila ang pagiging mapag-alaga. Ano pa may dadagdag ko? Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng samahan, malaki ang maitutulong nito sa emotional recovery at stability ni Kim. At para sa mga fans, malaking inspirasyon ito na may mga koneksyong nabubuo na hindi dahil kailangan sa trabaho, kundi dahil kusang sumisibol mula sa respeto, tiwala at malasakit. Sa balitang ito, makikita na hindi lamang basta kilig ang nararamdaman ng fans, kundi isang uri ng pagpapahalaga sa tunay na kabutihang ipinapakita ni Paulo kay Kim. Sa panahon ngayon na ang showbiz ay puno ng intriga, patutsada at mabilis na pagbabago ng tao at opinyon, bihirang-bihira ang isang artistang nananatiling matatag bilang sandigan, lalo na kapag tahimik at hindi ipinagmamayabang ang kanyang ginagawa. Ang pagiging laging nakaalalay ni Paulo ay nagpapakita na mayroon pa ring mga tao sa industriya na inuuna ang pagkakaibigan, respeto at malasakit kaysa sa publicity. Hindi niya kailangan ng camera para makita ng mundo ang suporta niya. Sapat na ang pagiging consistent sa pagprotekta at pag-aalaga kay Kim. At ito ang dahilan kung bakit halos collective ang tuwa ng fans. Ramdam nila na si Kim, sa gitna ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap, ay hindi nag-iisa. Malaki ang naging impact nito sa publiko dahil matagal nang minamahal ng mga Pilipino si Kim Chiu. Marami ang nag-aalala para sa kanya, kaya ang balitang may Paulo Avellino na hindi bumibitaw ay nagiging source of comfort para sa maraming tagahanga. Pinapakita nito na kahit gaano kabigat ang problema, napapagaan kapag may isang taong handang tumayo sa tabi mo. Masasabi ko rin na ang ganitong klase ng relasyon, mapakaibigan man, kapartner sa trabaho o isang mas malalim pang koneksyon, ay bihira at espesyal. Hindi madaling makahanap ng taong handang magbigay ng suporta na walang kapalit, lalo na sa mundong mabilis manghusga at manira. Kaya naman, natural lang na bumulwak ang saya at paghanga ng publiko. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagbibigay ng pag-asa, kilik at inspirasyon. Ipinapakita na may mga tao pa ring marunong tumindig para sa iba, marunong rumespeto at marunong magmahal kahit tahimik pero totoo. Narito ang mas mahaba at mas malalim na dagdag punto na pwede pang ikabit sa balitang natutuwa ang fans dahil laging nakaalalay si Paulo Avellino kay Kim Chiu. Isa pang mahalagang may dadagdag sa balitang ito ay kung paano nagiging positive influence si Paulo hindi lamang kay Kim kundi maging sa mismong fandom. Sa gitna ng maraming negatibong usapin, ang ipinapakitang suporta ni Paulo ay nagiging dahilan para mas maging kalma, united at hopeful ang mga supporters ni Kim. Sa halip na puro stress at pangamba ang mabasa nila online, nabibigyan sila ng dahilan para ngumiti at maramdaman na may gumgabay sa idol nila.
Bukod dito, ang pagiging nakaalalay ni Paulo ay nagbubukas din ng mas magandang pagtingin ng publiko sa parehong artista. Nakikita ng mga tao ang human side nila, hindi lang bilang celebrities, kundi bilang dalawang taong marunong makiramay, marunong magbigay ng oras, at marunong magpahalaga sa isa't isa. Kapag nakikita ng fans ang ganitong uri ng interaction, mas lalo silang nagiging invested hindi para sa intriga kundi para sa totoong samahan ng dalawa. Isa pa, lumalabas din dito na si Paulo ay may malaking papel sa emotional stability ni Kim sa panahon na kailangan niya ng tulong. Ang simpleng presensya ni Paulo ay nagiging anchor para kay Kim habang hinaharap niya ang mga hamon sa kanyang personal at professional life. Marami ang nagsasabi na minsan, hindi kailangan ng magarbong kilos. Ang mahalaga ay nandyan ka, present, handang umalalay. At ito ang consistent na ginagawa ni Paulo. Sa aspeto naman ng showbiz, ang ganitong balita ay nagbibigay din ng fresh narrative sa public image ni Paulo. Kilala siya bilang tahimik, private at hindi mahilig sa drama, ngunit dito makikita ang tunay na lalim ng character niya. Para sa maraming fans, nagiging halimbawa ito ng kung paano dapat kumilos ang isang gentleman, lalo na kung may taong dumaraan sa pagsubok. Sa kabuuan, ang maidaragdag ko pa ito. Ang suporta ni Paulo ay hindi lang nagpapakilig. Nagbibigay ito ng inspirasyon at seguridad sa fandom, nagpapalakas kay Kim, at nagpakita ng tunay na halaga ng pagkakaroon ng isang taong hindi mo kailangan hilingin, pero laging nandyan,